ipahiwatig at i-prove ng prosecution na tila bagang ginamit pang personal yung pondo ay napatunayan nila dahil doon sa dokumento na nanggaling din sa opisina ng Vice President Sara Duterte. So, Attorney, sa ngayon po ba ay na-establish na rin po na, kasi binabanggit po ng COA auditor na wala naman pong record na pinopresume na yung pong pondo ay napunta po sa personal use ni VP Sara. And paano po nakaka-apekto po yung pong mga pangalan na nakalista po doon na mga, sabi po natin ay parang mga non-existent po, na parang mga gawa-gawang pangalan po, Attorney? Yeah, at yung mismong defense lawyer na si Attorney Poa at one time gustong ipahiwatig din na yung mga ibang vice presidents doon at merong presentang dokumento na si dating Vice President Jeju Barbinay at nakatanggap din ng confidential funds. Pero pag ihahambing mo yung halaga na nakuha ng Office of the Vice President at nung siya ay DepEd Secretary na more than 600 million pesos kumpara doon kina Vice President Binay. Alam ko si Leni Robredo, Vice President Leni Robredo, wala namang confidential funds yun. Ay talagang malahigante na pondo ang nakuha ng Vice President Sara Duterte. At yung pagpresenta ng mga dokumento na-identify ng witness sa COA na sinabi niya na nung gustong ipa-liquidate yung mga expenses dahil noon walang mga dokumento na nagpapatunay na naggastos nila yung nakuha nilang pondo. Pag titignan mo, may mga cheque na prinisenta, may mga parang amounts na napakalaki, ilang milyon na pag winidraw minsanan. Tapos in a quarter, doon nakikita supposedly paano nagamit yung pondo. Pero pag titignan mo na yung mga dokumento na in-identify, mga acknowledgement receipt na parang hindi nag-i-exist yung mga tao na yan. Mary Grace Piatos at one time, may nakita akong interview ni Senator Bato de la Rosa na talagang in-infuse sa Davao, merong mga Piatos doon. Sabi pa niya titignan mo yung mga names na nakasulat doon sa acknowledgement receipt. Tapos nakikita mo rin na yun ay ginamit sa medicine, doon ay ginamit sa mga iba't ibang office supplies. Tapos yung iba sinasabi information transportation. Tatanungin ni Attorney Lorna Kapunan kung may report din ba kung ano yung nangyari o kung may yung parang accomplishment na nangyari o ni-report man lang ng Office of the Vice President sa kanila. At ang sagot ng COA ay wala. Kaya doon mo makikita circumstantially na parang second thought or parang yung pag-prepare ng dokumento ay nangyari lang dahil merong mga AOMs, Audit Observation Memorandum, tapos di ba nagka-suspension, notice of suspension at saka may notice of disallowances. By themselves, hindi pa pwedeng kasuhan criminally ang Vice President dahil doon. Pero kung patuloy na hindi ma-justify yung paggastos nila doon sa confidential funds, it will really lead to a criminal prosecution. May point, ano yung point ng defense na nasabi mo din a few minutes before? May ebidensya ba na mismong natanggap ni Vice President Sara yung mga pondo, mga pera na withdraw? Pero sa mga
dokumento na na-identify ng witness na presenta na galing COA, may mga pirmay si Vice President Sara doon sa mga dokumentong yon, which really indefensible. Mapapansin mo yung mga perceived na parang gustong idefensa si Sara Duterte, mga senators, they were silent. Pati yung although si Attorney Powa was praised for his mien, for his stance, for his demeanor throughout the proceeding, na very professional, na nagre-respetuhan sila bilang as professionals dito din kay Attorney Lorna Capunan. But there is not much leg room to dispute the documents when these documents came from the office of the Vice President. And in fact, ma-remember mo rin, si Attorney Powa was much in the circle of Vice President Sara when he at one time became a part of the DepEd family when the Vice President was the Secretary of the DepEd.